Yo guys, check kamusta mga idol. So ayan, mag-update tayo ngayong araw ng Friday mga lodi. At ako ay nagulat dahil pagkagising ko, gravities ang drop ng ating Bitcoin mga lodi, no? Grabe. Grabe talaga. Ito. 102. Grabe, no? Grabe yung drop, no? Umabot ng 6%. Grabe yung drop ng ating Bitcoin. Pagkagising ko nga kaninang umaga, no? Pagkagising ko kaninang umaga, ang sarap ng tulog. Pagkagising ko, sabi ko, oh my God, pagtingin ko sa CoinGecko, pulang-pula, oh, grabe. Sabi ko, negative ano ba to kanina? Alam mo, mga negative 6 to eh. Ito, sa CoinGecko. Ayan, mga ganyan, 7. No? Negative ganyan, negative 7 to 6. Sabi ko, oh my God, yung trade ko sa, yung trade ko sa XRP, wala na. Sabi ko, sayang yung profit, 60, na ako nun eh, nag-profit na ako ng $60, tapos hinayaan ko lang. Kasi umalis nga kami, so hinayaan ko lang, tapos pagdating namin, gabi na, so nantok na, tulog na. Nakalimutan ko, may trade pala ako. Kaya pagkagising ko ng umaga, sabi ko, wala na, GG na. GG, sayang yung $60. Sabi ko. Tapos pagtingin ko, buhay pa. Buhay pa pala yung trade ko. No? Naalala ko, inatrust ko pala yung stop loss ko kagabi bago kami umalis. Oh. So buhay pa. Oh. Isipin nyo kung nandito yung stop loss ko nun eh. Profit ako ng $2. Di ba? Wala na, nakuha na. Tapos kung dito ko siya nilagay sa dulo ng week na to, wala na, nakuha na rin kasi dito yung umabot ng ano ba to? 2.1. Ito, ano to? 2.15, 2.17. Oh. Diba? So, buhay pa. Ngayon, pagtingin ko, profit pa ako ng $20 plus. O, $26. Kanina, nag-30 pa yun eh. Nung umabot to kahapon, mga 60 plus dito. No, hindi ko na nakita to, yung pagbagsak na yan kasi may lakad nga kami. So, kayo na madaling araw, na umabot pala siya ng kumbaga nag-negative na pala ako kaninang madaling araw, alas 4. Kaya lang, syempre, sarap ng panaginip ko niyan. Kaya hindi ko nakikita yan. Kaya pagkagising ko, pagtingin ko sa Bitcoin, sabi ko, grabe, wala na. Out na-out ako. Pero pagtingin ko, buhay pa. Buhay pa ang aking trade. Positive pa ng 26. Mga idol, no? So, gravities. Alam niyo alam niyo kung ano yung napatunayan ko dito, mga idol. Hirap, kumbaga hindi sumabay. Hindi sumabay si XRP sa pagbagsak ng lahat. Nakita niyo yan, halos $6. Ay, $6. 6%, no? Tapos yung iba, 7, double digit, yung Doge, grabe. 12% yung Doge. Yung SHIB 9% o 8% yung Avalanche, Cardano 9%, halos double digit lahat. No, karamihan dito sa ating pulahang market, grabe puro pulaw. O di ba? Pero si XRP, kung titignan niyo siya, nasa 3.2 lang siya, 3.2, bumababa lang siya ng 3.2. Kanina nasa 2% lang nandito yan eh. So nasa 2%, 3% lang siya, mga idol, no? So medyo mabigat siya, mga lodi. Sabi nga dito, XRP holding extremely well compared to the rest of the market. Holding important for our support bouncing. So ito, mga lodi, na? Ito, ilang beses niyang tinamaan to, mga idol? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, halos etong linya na to, nasa 2.1, 2.2. Medyo ito yung pinakamatibay na support natin ngayon, mga idol, no, dito sa part na yan. Ito yan. Ito yan, no, yung ating position halos. O, di ba? 2.1. O, stop loss natin 2.0, wala $2 na eh. Grabe, nako, mukhang aabuti na, oh. Kabado 20 eh. So, grabe, no? Akala ko talaga. So, ayan, mag-update na tayo, mga idol. Palike muna ng ating video. Mga lodi, like muna. Okay. So, dapat di ako mag-update na ngayon kasi pahinga sana kami ngayon. No, si boss medyo nagpapa-parlor pa. Daming gastos ngayon
Mga idol, ang daming gastos tapos ang baba ng market. Ayun yung maganda sana kung ano medyo mataas yung market para pag kumuha ka, umaga pag nagbawas ka ng asset, reasonable kasi syempre mataas eh. So pag bumaba, okay lang, nakapagbawas na ako ng nasa taas. Kaya lang nasa baba eh. Ang hirap magbawas pag nandito sa baba mga idol kasi ang kasunod niyan pataas na. So sayang yung binawas mo. Kung tumaas sana kung di mo binawasan. 'Di ba? So grabe, 1.1 trillion billion dollars liquidated from the cryptocurrency market in the past 24 hours. Sa cryptocurrency mga lodi, napakalaki na ng billion. No, pero kung sa stock o sa medyo parang normal na nangyayari sa kanila 'yon. Pero sa crypto, grabe 1 billion. Pag nakarinig nga tayo ng mga 300 million liquidated, parang di ba? Ang bigat na nun 300 million, 500 million. Ito 1.1 billion yung na-liquidate ngayong araw mga idol sa pag-drop ni Bitcoin. 'Di ba? So ang daming nagpanic, no? Lalo na yung mga bago, ang daming nagpanic sell, ang daming natatarantan. Ako, wala na to, bear market na tayo ulit, wala na. Di ba? So yung mga bumili ng mga nasa $100,000 na Bitcoin, wala na, kinakabahan na. Natatakot na, kulay pula na yung portfolio nila mga idol. Mga lodi, pakita ko lang sa inyo to sa Bitcoin Meron akong papakita sa inyo na sa chart. Sa tingin ko lang naman to, no? Check natin ang 1-day chart. Ay, hindi pala 1 day. 1 hour lang pala. No, 1 hour lang. Ayan. So, itong sa nakita ko sa 1 hour na to, mga lodi, ang nakita ko dito, alam nyo, higher high. Ayan, lower low. Ayan, kita nyo yan, mga idol. Tapos, ito. Ngayon, nandito tayo sa lower low. Mga loads, no? Lower high, lower low. Andali ba? Isipin nyo, imagine pag naka-recover tayo dito sa part na to, mga idol. No? Kasi lahat nakaka-recover, umangat nga dito yan, ilang percent yan, mga lodi. Tingnan lang natin. Simula dito hanggang dito, tumaas siya ng 15%, 'di ba? Sas ito naman, from this to this, nasa 13%. 'Di ba? So kung susukatin naman natin tong low na to hanggang dito sa taas, nasa 15% din, mga idol. No, so kung imagine kung ito, tignan natin to, kahit mga 15% lang. Nasaan siya? 110, mga idol. Na 110,000. Mga ganyan na abutin. Nasa 14% lang to, 15% natin, 110. Mga idol, pag naka-recover tayo dito sa drop na to. No? Ayan ang aking iniisip ko yan, baka na yan. Ngayong it's either bago magtapos, no, yung parang buzzer beater, bago magtapos yung 2024, saka natin makamit yun, mga idol, or early 2025, pagpasok ng New Year, pwede tayo mag 110. Ganun yung nasa inaano ko dito, mga idol, no? O pwede rin namang sa inauguration na ni Trump. Di ba? Doon tayo pumalo, mga idol. So kapit lang, mga lodi, wag kayo mapanghinaan ng loob, lalo na kung mga naka-hold lang naman kayo. Kasi 'di ba, sabi nga roller coaster tayo pag sa crypto, 'di ba? 'Di ba? Hindi ka naman hindi ka masasaktan sa roller coaster kung hindi ka tatalon. 'Di ba? Parang hindi ka masasaktan sa roller coaster kung hindi ka magbebenta. 'Di ba? Ng patalo. Parang ganoon 'yun eh. Sa roller coaster, pag tumalong ka, yun, doon ka masasaktan. So, ibig sabihin, sa crypto, once na magbenta ka ng patalo o nag-panic sell ka, doon ka lang matatalo, doon ka lang masasaktan. 'Di ba, mga idol? So, kung naka-hold ka naman for long term, wala yan. Kayang-kaya nating tiisin yan. Mga idol, ang tagal na natin dito. Siguro yung mga bago.
Sila yung kinakabahan, medyo natatakot sila pagdating sa mga ganyan, mga lodi, no? So, easy lang mga idol. Ako nga, tignan nyo, tatamaan na naman. Kung kailang mag-upload ako, ay nagre-record ako, saka bumababa. Kaninang hindi nagre-record ako. Dito yan, yo. Tapos unti-unting umakyat, oh. Sabi ko, wow, mukhang pabalik na. Mukhang mananalo pa tayo, di pa tayo na out, ah. Oh, ngayon kailang nagre-record, saka ako makikita nyo akong hindi, malayo. Dito pa, eh. Malayo yan, mga idol, no? Good luck sa'yo, market maker. Ayan, i-out mo nga ako. Right? 30 USDT lang naman margin natin dyan, eh. Pero sayang, di ba? Siyempre, pera na yan, no? 1.4 na yan, no? Nag 3,000 na nga yan, nag 60. $60, eh. Ha? So, yun lang, mga ano natin dyan, mga lodi, no? Tas eto, di ba? While you are panicking about a little tiny Bitcoin dip, di ba? Little tiny Bitcoin dip na nga lang ang tawag dyan, eh, mga lodi, di ba? Kasi kung titignan nyo dito, mga idol sa Bitcoin, zoom out natin ng 1 year, mga lodi. Sa tingin nyo ba, pag tinignan nyo tong chart na to ng 1 year chart na to, isipin nyo, nagda-drop tayo. Di ba? Di ba? Sabi nga, when in doubt, zoom out. Di ba? When in doubt, zoom out. So, zoom out mo lang kung saan tayo nagsimula. Kung 1 year ka pa lang dito, o kasi kami, mga 3 years na, eh. So, kung sabihin natin pumasok ka 1 year ago, positive ka pa rin. Kasi ang taas pa niya, no? Ang taas na niya, no? Mga idol, oh. Positive ka pa rin, di ba? So, ganun. Ganun natin titignan yan. When in doubt, zoom out. Sabi dito, while you're panicking about a little tiny Bitcoin dip, Mara bought $1.5 billion worth of BTC, mga idol, no? Kung kayo nagpa-panic sell, sila nagpa-panic buy. BlackRock bought 359 million worth of Bitcoin, no? Hub T8, Hot T8, Hot 8. Hot 8 babasa diyan. Bought $100 million worth of Bitcoin, mga idol, no? Sailor is probably hitting the market for another 3 billion to buy more Bitcoin. Di ba? Nation states are buying in stealth mode. Grabe, mga idol, no? So lahat, pag nagdi-dip, sabi nga nila, dip is a gift. Puro English kasi, wala pang Tagalog ng mga sabihan-sabihin sa crypto, eh. Dip is a gift, mga idol, no? Once na bumabagsak, nagda-drop, ayun yung chance. Kumbaga, binibigyan ka ng chance para bumili o magbodega, mga idol, no? So, yun yung ating lagi dapat natitignan. Huwag kayong matatakot porkit nag-drop lang ng konti, eh, nag-iiyakan na yung mga idol natin, eh. Di ba? So, ito mga lodi, ito pinakamalupit kasi nangyari talaga to. Di ba? XRP has flipped BTC. Kasi mga idol, sa Korea, isipin nyo sa Korea, nagpresyo yung XRP ng $50, $15.17 isang XRP. The real XRP price is $50.17, yet other global exchanges show a lower value. This is not acceptable. So sa ibang exchanges, mga idol, ang presyo ng XRP is $50. Ayan, no? Tapos na-flip na nila yung Bitcoin. Yung Bitcoin, mga idol. So XRP nandito na siya, number 1 na siya, mga lodi, no? So baka sabihin nyo, wala yan, pauso lang yan, gawa-gawa lang yan. Asan ang source niyan? Source niyan, trust me, bro. Ito mga idol ang source niyan, no? SRP surpasses Bitcoin as South Korea's crypto trading favorite. So sa South Korea kasi, hindi na natin maitatago yan na ang pinaka-paborito nilang crypto doon is XRP, mga idol, no? XRP is a top performer in South Korea's crypto market with its trading volume surpassing Bitcoins. The surge coincided with a spike in XRP price to $50.17 on a leading South Korean exchange, revealing the token's growing value. Naku, napakaganda niyan, mga idol. Pag nag $50 ang ating XRP talaga dito, naku, bibili tayo ng ng Raptor. Raptor na totoo, dinosaur pala, hindi. Bibili tayong sakyan, mga lodi, Raptor, no? Pag nakakita akong Raptor na umiilaw yung mata ko, eh.
No, sa lahat ng kulay ng Raptor na nakita ko, yung parang pinaka nakita ko maangas talaga na kulay is yung bukod sa black, yung orange. No? Eh total taga Caloocan naman tayo eh. Si Oka naman kulay orange eh. 'Di ba? Nakita niyo na ba 'yan? Ayan o, yung ganito. Nakakita ko nito sa bagong silang eh. Kaya lang kasi sa kanya may, ang tawag doon, roof track ba yun sa taas? Ang ganda ng setup dun sa kanya eh. May setup ba to? Ay hindi, customize na lang. Nari pala akong spelling. Ganda, oh my god. Oh my god. No? Grabe naman yan. Ang ganda naman. No, kulay itim yung ano, no? Yung ganito. Ganda, men. Oh my god. Pangarap ko yan, mga idol. Pangarap natin yan. Pag nag $50 sa XRP. Ganyan gagawin natin, mga Lodi, no? So, Gravity, so na-share ko pa sa inyo. Naalala ko kasi. Kasi ito naman, mga Lods. Ito, isa to sa mga trending news ngayon, yung SEC, no? Mag-shutdown. Mga idol, no? SEC preparing to shutdown. Ako. In the event of a federal government shutdown due to a lapse in appropriations, the SEC's operating status will change concurrently with the rest of the federal government in accordance with the agency plan. So, parang ang mangyayari ata kasi dito, mga idol, sa mga napanood ko na baka magbago sila ng mga patakaran or something, mga rules, parang gano'n. Kasi pag si Trump na inaupo, parang, ewan ko lang alam ko nga, hindi naman gano'n kadali baguhin, pero ewan ko, ba't sila, ayun parang gano'n kasi yung tinitignan kung ba't sila mag-shutdown. For the operating during a shutdown, as the plan contemplates, we are currently preparing for a potential shutdown with a focus on the market integrity and investor protection components of our mission. Our plan calls for the continuing operation of a certain commission system including EDGAR. Additional information is available. So ito mga Lodi, may nag-search dito, no, kasi syempre tungkol sa kaso ng XRP. Sinearch niya to sa Grok, dito kay Grok. Ayan, pwede mo namang i-search yan. Pwede nating copy-paste yan. Ganun din lalabas. If the SEC shut down, when the government shuts down, would their lawsuit against Ripple be done? Sabi nito ni nung tinanong niya. Sabi naman dito ni Grok, if the SEC shut down due to a government shutdown, the immediate operation of the SEC, including ongoing lawsuit, so yung mga ongoing na kaso nila, would generally be affected. However, the specific impact on the SEC lawsuit against Ripple would depend on the several factors. Continuation of legal proceedings during past government shutdown. So ibig sabihin hindi siya bago, no? May mga past na nangyaring shutdown. Some judicial and legal activities have continued, especially if they involve cases already in progress, no? So ganun na nga, mga idol. Tsaka ako, ang inaano ko dito, dapat nga wag nang maapektuhan yung kaso kasi panalo naman na yun mga Lods eh. Kasi pag ang nangyari kapag ang nangyari dahil nag-shutdown, ay kumbaga nag-shutdown tapos ayun yung reason kung ba't nanalo yung sa kaso yung Ripple, pangit, 'di ba? Mas maganda nanalo yung Ripple dahil talagang panalo sila. Ganun dapat mga idol, no? Hindi yung ano-ano lang. Pangit yan eh. Ginagawa yung parang reason eh. Nagkaroon ng reason para manalo. Di ba? Pangit yun. Baka balikan tayo nun sa future. So, ayaw natin ng ganun. Maganda, manalo tayo yung talagang legit na panalo. Mga Lodi, hindi dahil nag-shutdown. Pero, lahat ng dito, ng comment dito, puro positive sa XRP mga idol, no? Yeah. Stay focused, hold, it's happening, bullish, XRP, need to preset, yung kung yun.
Major news for XRP. Checkmate. Oh. What's happening? Check natin. So, walang reply. Sayang. What's happening? Maganda tingnan natin yung mga sagot eh. Mali nyo may sumasagot dito kung anong nangyayari. Something is brewing. Check natin dito. If I knew their plan, I would gladly share. I just feel that everything is planned, dude, with the manipulation of the market, and then at the same time, the government potentially shut down. It just feels like something is on the horizon, dude. Dude, what's happening, dude? You just landed and suddenly everyone is posting doomsday update. Alam nyo, mga idol, pero meron din ako napanood na talagang yung government ngayon, which is si Biden, talagang bibigyan nila ng maraming problema si Trump bago umupo. Parang ganun. Talagang tatambakan nila ng problema. So, nako, dapat mapigil to. Basta yun yung parang napanood ko eh. Talagang hanggat kaya nilang bigyan ng problema si Trump bago maupo si Trump, bibigyan nila. Para maging slow yung, kumbaga mahirapan si Trump pag nakaupo na siya. Kasi 4 years na lang siya eh. Di ba? 4 years na lang. Hindi naman na siya kumbaga last term niya na eh. Mga idol eh. So gusto nilang pahirapan si Trump kaya binibigyan nila ng maraming problema. Grabe yung mga grabe yung mga to, no? Check lang tayo dito onte, baka may bagong news. Bitcoin is winning. $14 years ago, mahirap na mga kasi bumili ng Bitcoin dati. Wala pa mga crypto exchange eh. Grabe yung El Salvador, no? El Salvador buys 11 Bitcoin worth over 1 million for their strategic Bitcoin reserve. Eto, maganda rin tong news na to. Yung Hashdex, Nasdaq, Bitcoin, Ethereum, Crypto Index, ETF, mga idol, no? So, puro positive yung news natin pagdating sa Bitcoin, eh, no? Ito lang, bumagsak, mga idol, no? So, ayun lang yung news natin ngayon, mga lods, eh. In-update ko lang kayo. Gusto ko lang palakasin yung loob nyo sa oras ng pagbagsak ng Bitcoin, mga idol, no? Na ganun talaga, mga lodi, no? Kasama yan. At sabi ko nga, imagine kung makakabalik tayo, kung makaka-recover tayo dito, no? Makaka-recover tayo sa lower na yan, no? Lower low na yan, no? Lower, higher low, something. Ayan, no? So, bukas, mag-update ulit tayo, mga idol, no? Bukas na ako babawi ng mga basa-basa kasi medyo busy lang talaga ngayon. Ang daming pahinga ko na nga. Maganda kasi yan, bebe. Maingay eh. Pahinga lang muna tayo. Medyo sakit pa ng likod ko eh, mga idol eh, no? So bukas kita-kits tayo, mga idol. Okay, masyadong be strong. Kumbaga sabi nga ni George, be strong. At lilipas din yan at makakabawi din tayo, mga idol, no? At ayun, bukas kita-kits tayo, mga idol. Huwag nyo kalimutan i-like ang video. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw, mga kapatid. At what's up? Subscribe the channel and Merry Christmas bukas.